The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na namasukan bilang kargador sa isang bagsakan ng karne sa Quiapo, kung saan maraming napapabalitang pinapatay na kargador sa kanila. Ako si Kino at nangyari ang aking kwento nung ako ay binata pa. Mahirap kasi ang aking pamilya at bilang panganay na anak ay tumigil muna ako sa pag-aaral para mamasukan sa Quiapo. Sa aking pagkadesperado ay napunta ako sa palengke imbis na sa mga tindahan. Gayunpaman ay masaya na ako dahil may tumanggap sa akin kahit na ako ay walang karanasan magtrabaho. Lagi akong nagdarasal pag napapadaan sa simbahan na sana ay umahon na ang aming pamilya sa kahirapan. Kaya laking pasasalamat ko kay Boss Ope sa pagtanggap sa akin. Mabait sa akin si Boss Ope, ngunit lagi siyang inaalisan ng mga kargador dahil kinukuha sila ng mga kalaban sa negosyo. Mas malaki kasi magpasahod ang mga ito, ngunit nanatili ako kay Boss Ope dahil ako ay wala pa sa tamang edad para pasahudin sa iba at maayos naman ako dito tratuhin. Ayos ang pangangalaga sa akin ni Boss Ope kaya nagawa kong makabalik sa pag-aaral dahil gabi hanggang madaling araw ako nagkakarga ng mga ibibenta sa palengke. Ngunit nagbago ang lahat nang may mabalitaan kaming namatay na kargador. Natagpuan daw ito isang gabi na puno ng saksak sa katawan at duguan sa sahig. Ayon kay Boss Ope, ay dati niya itong kargador at nalipat ito sa kalaban niyang pinaghihinalaan na nagdadala ng mga kahina-hinalang produkto. Isa sa usap-usapan daw ay sangkot ito sa pagbenta ng droga. Nangilabot ang buo kong katawan dahil kahit namamasukan ako kay Boss Ope, ay minsan ay kumukuha ang ibang mga tindahan ng dagdag na kargador na binabayaran nila para magbuhat para sa kanila minsan. Doon ko naisip na kailangan kong maging maingat sa mga mag-aalok sa akin. Dahil sa napabalita ay naging mas mahigpit ang kalakaran sa Quiapo at kinailangan naming lumipat ng pwesto ni Boss Ope sa mas dulong parte ng palengke. Nalungkot kami dahil tila kami pa ang nalugi sa kagagawan ng ibang negosyo. Gayunpaman ay nakapag-ipon-ipon na ako at saktong nakahanap ulit ng trabaho ang aking magulang, kaya sinabihan niya akong hindi ko na kailangan magtrabaho para sa aming pamilya. Lalo nila akong kinumbinse nung kami ay may napanood sa balita. Dahil madami daw ang mga taong nawawala di umano sa palengke ng Quiapo at hindi nila makita ang mga ito. Suspecha ng mga pulis ay baka dinakip ang mga ito at binenta ng sindikato o kaya naman ay kinatay ang mga ito upang gawing laman para ibenta sa palengke. Nagnilay-nilay ako ilang gabi habang wala akong pasok dahil natakot ako para sa aking kaligtasan. Nanaig ang nais kong manatili kay Boss Ope dahil naaawa ako para sa kanyang negosyo. Dagdag na din na gusto kong magkaroon ng sarili kong baon kapag ako ay may pasok. Gayunpaman ay si Boss Ope mismo ang nagsabi sa akin na kailangan niya akong tanggalin sa trabaho. Nagustuhan daw niya ang aking pananatili sa kanya, ngunit mas nag-aalala siya para sa aking kaligtasan. Nang tanungin ko kung bakit, ay nagulat ako sa kanyang sinabi. Dahil napag-alaman umano ng mga pulis
na iilan sa mga laman na nabenta sa palengke ay may nahalungang laman ng tao. At nagtugma ito sa mga nawawalang mga trabahador sa palengke. Ayaw daw akong mapahamak ni Boss Ope, lalo na't napalapit na siya sa akin. Sinabi din niya na isa-isa nang namamatayan ang kanyang mga kakumpetensya at baka siya na ang susunod na mabiktima at ako ang mapunterya ng pumapatay. Isa daw iyon sa dahilan kung bakit kami lumipat ng pwesto at lumayo sa palengke. Kinabukasan ay nabalita na may nabiktima na naman na dumakip sa isang tindero sa palengke at doon ako nagsimulang mag-alala para kay Boss Ope. Sa daming kabutihan na pinakita niya sa akin ay ayaw kong mapahamak din siya, kaya doon ko naisip na silipin siya sa palengke. Nagpa siya akong bisitahin si Boss Ope nung mag-uumpisa pa lang ang kargahan. Nagtaka ako dahil wala pa ni isang kargador, kaya nagmadali akong hanapin si Boss Ope. Ngunit nang sumilip ako sa kanyang pwesto sa palengke ay nagimbal ako sa aking nadiskubre. Dahil kitang-kita ko ang pagkatay ni Boss Ope sa isang kargador na aking naging kasama sa trabaho. Nagkalat ang mga chop-chop na parte ng katawan sa kanyang paligid habang nakita kong may isang lalaking nakahiga sa sahig at tila duguan. Dun ko napagtanto na ang lalaki ay ang isa sa kakumpetensya ni Boss Ope na sinisiraan niya bilang nagbebenta ng droga. Dun ko naisip na ang mga biktimang nawala ay mga kargador na galing kay Boss Ope na lumipat sa kanyang mga kalaban sa negosyo. At si Boss Ope pala ang tunay na salarin at ang motibo niya sa pagpatay ay paghihiganti sa mga umalis sa kanya at inggit sa kanyang mga kompetensya. Dahan-dahan akong pumuslit papalapit sa lalaking nakahiga dahil napansin kong humihinga pa ito at buhay pa. Ngunit paglingon ko ay nasa likod ko na si Boss Ope at tinutukan niya ako ng kutsilyo sa leeg. Sinabi niyang sana ay hindi na ako bumalik pa dahil ngayon ay testigo na ako at sayang na kailangan niya akong patayin. Bago niya ako gilitan ng leeg ay saktong dumating ang mga pulis. Saktong may operasyon pala sila para hulihin si Boss Ope at matagal na nilang tinitiktikan ito bilang sospek. Sakto daw na inabutan nila ako at agad na dadampot si Boss Ope. Ilang taon na ang nakalipas at nakakulong pa din ito habang ako ay tumigil na sa pagkakargador. Ilang taon na ang lumipas at gumaan na ang aming buhay at iba na ang aking naging trabaho ngayon. Ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang aking madilim na karanasan noon bilang isang kargador sa Quiapo.